Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisaya ng Mindanao. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga bisan ning adlong Domingo inyo gipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilanon hard sell kay title Gasto sa Kasal. Tungod is kontrobersiya ining mga post sa social media basip nga doon na kunoy babae nga nahugno kay si ang boyfriend kay gihatagan siyang engagement ring. Ya pag-check niya ang engagement ring tag 299 pesos ra. Mao ni nakapatumawros mga hibaw ka sa social media gamay kay excuse sa mga lalis. Imbis maglalis sa mga issue mahitungod sa presyos mga palaliton, mag-issue maglalis sa ini mga issue nga mga on basip nakapagilok usahay sa to text sa kamang kinabuhi pero puro mo og dili kayo relevant sa atong pero dili ta mag-killjoy karong hapuna. Ang sentro sa atong diskusyon gasto sa kasal. Nangonsulta ko sa akong mga higala labi na sa mga event organizers pila man gyud ang average nga gasto sa kasal dinhi sa Subo ug sa mabahin sa Pilipinas. Matud nila kung gusto nyo kag reception, gusto kag doon na anak sa simbahan ang kasal, anak sa hotel or inila nga restaurant ang reception, doon na kay MC, doon na kay program, doon na kay video coverage, mag-andam ka o between 300 and 500,000 pesos. 300,000 ngadto sa 500,000 pesos. I-appeal pag mo ang gasto sa boda, sa wedding gown sa babae, sa tuxedo sa lalaki, bagong sapatos, di ka maikong musulo mong tuxedo sib nga karaan ni mo sapatos. So, anak kas mga 700,000. Kung ang imong kasal adto sa Tagaytay, adto sa kanang mga location ba, mga lagyo nga location, magpakasal ka dito sa Sumilon, magpakasal ka dito sa Panglao, taga dinhi mo sa Subo, sumubiyahe ang tanan, ang imong entourage, ang imong mga sponsors, ang imong mga bisita, ay sus, kanon ang usa ka milyon ka pesos. Kunin mo ang kuno ng ilang hotel accommodation, ang ilang transportation, ilang barko, ilang aeroplano, o unsay mga paagi sa transportasyon. Kasal, niya mo gasto ka og between 300 and 500,000 pesos kung ang kasal dinis ato. O gasto ka up to 1 million pesos kung ang imong gasto tuwa sa ubang lugar. Gawas ko nagtubod ang imong kwarta, kinsa may maka-afford anang gastuhan sa kasal. Kunang ma-relate ba ni nato ang kadako skang sa kahimtang sa katawhan? Karong bag-o, nagkahibaw ko, doon ay nagkapahibaw na ko, gikasal ang anak ni Hansi. Anak ni Hansi, kini usas mga anak, apo na si siya ni Henry C. ang gikasal. Wa na mas Henry C. So ang magsuon nga simoy na nag-iya, duma sila mga kompanya karon. Ang anak ni Hansi na minyo og taga Subo na Filipino-Chinese sab nga pamilya. Inila sa mga pamilya dinhi sa ato sa Subo. Ang ilang kasal dito sa Manila, so usa sa mga labing nindot na simbahan sa Manila, pero ang ilang reception dito sa Tokyo, sa Japan. So gikasal sila 1 week, gikasal sila karong semana the week later, ang ilang reception dito sa Japan. So ang ilang mga maninoy, ilang mga maninay, ilang mga bisita nga taga Subo kaduha mo biyahe. Biyahe pa dong sa Manila para sa ilang kasal, biyahe pa dong sa Tokyo sa Japan para sa reception. O ako kahibaw kon gilibre ba nila ang accommodation sa ilang mga sa wedding entourage, sa ilang mga bisita sa ilang kasal dito sa Manila o dito sa Tokyo sa Japan. Pero of course ang ilang mga bisita pulos man sa mga tag-iya o mga dagko nga mga negosyo, maybe ni bayad sila sa ilang kaugalingon or gilibre sila kay so may arang ni Hansi sa paggasto siyang anak nga nakigminyo og taga Subo. So, ingon anak kadagko ang kasal, ang gasto sa kasal sa mga bilyonaryo, sa labing dagko ng mga negosyante din sa ato sa Pilipinas. Pero para natong ordinaryo nga mga mulupyo, saan mo na itong pag-abot anang gastuhan sa kasal? Kanus man ni nagsugod, tingali ang nagtanaw na minaw na to karong hapon, dayong kilom-kilom, mo'y mas nasuhito. Kanus man ni nagsugod ang kasal bitaw nga doon na event organizer,
doon na appeal na ang MC, i-package ng appeal ang venue, i-package ng appeal ang video coverage, ang same day edits, kana mga bagong silultihan karon. Wa man na sa unang panahon. Sa kasal sa atong mga, of course, wa ta kamatmon sa kasal sa atong mga ginikanan, pero wa man ta kadungog ka sa atong mama o sa atong papa nga ingon na kahasol ang pagpakasal, na doon na pa'y engagement ring, doon na pa'y wedding ring. Kana mga pagkapin na bitaw sa kasal na di na ba gina makadugang sa kamakahuluganon sa kasal? Di mo na sa engagement ring palang daan doon na parang sungi kay gibaratuhan ang babae sa singsing nga itanyag sa lalaki. So may kaugmaon sa ilang panagtiayon. So may gamasip sa ilang pagpuyo. Kung maunang doon na price tag para di sa pangasaw-unon, ang kahulugan sa gugma sa lalaki mag-agad sa price tag. Tagpila ang engagement ring or eventually kung makasal din sila sa wedding ring nga itanyag sa lalaki. Kuyaw kung ipasikad o price tag ang panagtiayon, ang panagtigugmaay. Pero arito sa praktikal nga mga aspeto sa kasal, pila man ang gasto sa simbahan. Katong among Iris, dito mami sa Cardinal's Palace, gipabayad mig 25,000 pesos. Sigun sa pipila ka mga viewers, dili mo na ka dako ang bayranan sa mga simbahan. Labi na kung imong parokya. So, diha sa simbahan mo, gasto kuno kang mga 5,000, 10,000. Kay, wa ba misa? Or, sa mga simbahan ba nga, di man sa bakantihan ang simbahan, no? Kay kato bitaw, nakatambong mig misa nga usa sa mga maninay si Sharon Cuneta, sikat kay Sharon Cuneta nitong higayuna, ang gikasal, amo mga kauban sa ABS-CBN din sa Subo. Pinangga kay Sharon, mga kababata ba yung Sharon ba? Sa pagsugod pag niya pagka-artista. So ningari yun si Sharon. And I think si Kiko, pangilinan na to iyang boyfriend o naminyo na ba to sila. There is Sharon o si Kiko sa simbahan sa Konsolasyon. There is sa San Narciso Parish ang kasal. Sus, diba, naka Sharon, dugay kay niabot, dugay kay nakasugod ang kasal. Basta pagkahuman yun sa kasal, nagsugod na o palitrato silang Sharon. Ang pari ni pahibaw gis mikropono, pamahawa na mo kay magsugod na ang sunod nga misa. Kaya di man mahimo nga kanselahon ang misa tungod lang kay si Sharon Cuneta ang maninay sa kasal. So, ingon na. Dili mahimo nga schedule sa simbahan bakantihan para sa imong kasal. Unya kun mudawat og bayad ang simbahan, unya kanselahon ang mga misa aron paghatag agianan sa inyong kasal, maputos mo 5 sa mga diboto, sa mga manimbaan ng mga orasa. So, kasagaran, doon ay espesyal ng mga simbahan na murag i-disenyo rin para kasal. Labing nindot ng mga simbahan para kasal ka ng Sacred Heart Church. Mahal ko no kayo na, kay aircon man. Kanang St. Therese Parish, diya sa Barangay Lahog. Ang Redemptorist, sus ka na kunong Redemptorist, na nikalit o ka-aircon ka ng Redemptorist Church. Si rin gikasal ang anak ni Mariquita sa Libangon Yung. Tinuod ba? Kini maong report nga ato nadawat. Pero sa diyang gikasal, gitauran ng aircon. Kaya nindot man kayo ng katedral, pero wala aircon. Yung pati mga limuta. Kaya global warming naman to sa pagkasal sa anak ni Mariquita. Diha sa katedral. Ang kalit ka aircon. Ang katedral. Gi-aircon na, gidonate na lang ng air conditioning units. Unya gipabayran na lang hinuon. Doon na aircon ug non-aircon nga mga kasal diha sa Cebu Metropolitan Cathedral. So parte dako ang gasto. So buta na to 10,000 sa simbahan. So ron imong gasto reception, di man ka mahimo ana lang kaon sa katedral, ana ka magkaon sa simbahan. Doon kay reception. Kasagaran sa reception sim adto gina sa mga nindot kay nga mga restaurants kanang mga depende sa gidaghanon sa imong guests adto ka sa arang-arang na mga venues. So kasagaran sa reception ana sa mga Marco Polo Plaza, ana sa Magellan. Dili na may Magellan doon, Waterfront Hotel sa Lahog. Ari ka sa Radisson, kuni akas downtown or sa North Reclamation area. Kung sa may mga venue diya downtown sa Cebu City, na no, murag hit na kayo. Kani ato dihay Pete's Kitchenette, pero di man to ina naka high-end ang Pete's Kitchenette. So may mga venues diya sa
sa downtown. Murag di ana tanan diri tapok na sa midtown or sa uptown area sa Cebu City. Sa Talisay, asa man ang nindot nga venue diya sa reception sa kasal. Kasagaran ana sa bay, no, kun dunay lawn ang bay, dunay or usas mga maninay, usas mga maninoy nindot og Pinoy-anan nya dunay igo-igo nga luna adto dito a reception. Kana makadaginot ka sa gasto. Pero kung hotel ang imong pahigayunan sa imong reception, ang parte dakuha. Mo budget ka sa hotel, depende pila imong guest og at least 750 pesos per head. Mo na sulti sa mga event organizers nga ako na hinabi. 750 pesos. Mas mamahal na anak ka sa Radisson. Kaya mas mahalon na Radisson. Kaya mga ordinaryo rin ng mga hotels na 750 pesos per head. Pero kanang 750 pesos per head, apil na tanan. Ang hotel na bahala sa imong pagkaon, ang ilan ng mga waiters mo imo serve, doon na wine, doon na cake, tanan. Kanya, usay i-package pa na ang sound system, i-package na nag-appeal diha ang kining program, ang kining MC. Although kasagaran, manguha dyan og MC nga suod nila, kanang ilang mga higala, makaila nila, ang MC ba nga ilang madiktahan o ilang madirhian unsay angay nga himuon. So, okay na ng imong reception. Sa di mo makaabot sa inyong reception, kinahanglan mo pupuyo sa dug hotel the day before or 2 days before para nga dili mo mga late sa misa. Tiaw mo adto mo mag-abot sa simbahan o mga late hinuon ang bride dili katunga kay na traffic. So kasagaran mag-abang na sila og hotel duol sa simbahan nga pahigayunan sa kasal. So adto dito ang groom, adto dito ang bride, separate silbi nga rooms. Ang mga parents sa groom adto na sa hotel, ang parents sa bride adto na sa hotel kay adto mo sang make-up. Unang kasagaran kung kasal, wag yung kuning kasal nga sayong buntag. Kay ang make-up ana maabtag pila ka oras. So kasagaran sa kasal, aris alas 10 sa buntag. Usay ari na sa hapon, alauna, alas 2 sa hapon. Kay ang make-up ana kadlawon pa. Alaunas kadlawon, pukaw na diyang entourage kay make-up na una-una. Ang bride na make-up na magwapay alas 6 sa buntag. Make-up na. Ang make-up mo lungtad og tag 2-3 ka oras. Kay hupingon man pagkaing buhok. Pagpahon man pag-ayo ang bride. Kay kausara gud sa tibok niyang kinabuhi nga mopaso siya sa iyang kasal. Ingon ana na mura bitaw og ang kahulugan sa kasal mag-agad na sa kadako sa gasto, sa kakomplikado sa proseso sa pagplano sa mga kasal. So puyo na mo sa hotel. Gikas hotel, kinahanglan mamong transportation. So, ang uban, nindot na kayo na mga bridal cars, yung ilang bridal cars, mga vintage cars, Mercedes-Benz, mga Rolls-Royce, mga kanang luho kayo nga mga sakyanan, lain na sa nang abangan. Gawas ko ng imong maninoy, may tag-iya sa imong bridal car, mag-budget ka diha o mga 10,000, 20,000 para magamit nimo ng imong bridal car nga arang-arang. Of course, dili naman ang bride mo pasakyon, hasta ang groom, kinahanglan og transportation. Ang groom, manay problema ang groom, mahimong iyang auto, iyang sakyan, iyang barkada, more iyang sakyan, pero ang entourage, kinahanglan ihatod kuhaon ng bus. Kay, auto-auto mo, mapuno ang parking sa sakyanan, sa simbahan. So, kinahanglan mo mag-bus or mag-van. Kung dili kay daghan ang sakop sa entourage. So, imo na ang kunong tanan. Ang imong entourage mo, imong papritihos taxi. Di pa nakaabot dito simbahan, wa kay mutaod sa imong belo, way mutaod sa imong court. Way mudagkot tis kandila sa imong wedding entourage. Di kaabot sa pinamahay kontrata ang maninoy kay wa na traffic pa. Topas mabolo na tanggong pa. Wa kaabot sa St. Teresa's Church. Nahuman na lang ang kasal. So, transportation to and from the church, the hotel, and the reception area, the reception venue. Parte na ko agastuhan. Unya, kung naa pa mo sa venue nga, limitado kay ang parking. Kaya na may mga venue nga limitado kay ang parking. Sus, pag-abot dito, dagko man kay bayaran. Tag 100 pesos per hour man ang bayaran. Muangka ang mga maninoy, kapait aning kasala, di libre ang parking ini.
kita ni bubayad sa itong parking, so kinaimo sa nang atimanon, imo sa nang tutukan. Human ana ang pagkaon. Palitan, di ka. Okay ng hotel na sila ni mudas pagkaon. Imo sa nasusihon, unsay pagkaon sa hotel. Ako lang basic ay pansit ra na og rice og hamon mo i-offer pagkaon. Unsa may imong ika pasigar po itaw sa imong mga bisita. So imo sa nasusihon ang unsay putahe giandam sa hotel. Kung imong papunan, additional nga bayad sa hotel. Mubutang kag lechon, additional nga bayad. Mananghit pa ka sa hotel, magdabab, mamahimo ba mi magdaog akong kaugalingong lechon. Na imaninoy, umaninay mong commit nga na may lechon. Itampo na mo sa imong kasal. Mahimo bang di lang i-corkage. Ang mga waiters na lang dito may mo chop sa lechon niya, i-appeal na lang sila sa buffet sa pagpangao na sa mga atol na sa reception. So, kanang-tanan, imo nang huna-hunaon. Of course, mawadan kag labad sa kung imo nang i-assign og wedding organizer, mga event organizer. Pero, dili sada sila libre. Bayaran sa nimo sila. Kasagaran sa mga wedding organizer, sila na mag-book sa venue, sila na mag-book sa simbahan, sila na mag-andam sa reception, i-appeal na sila bayad. So, sila na tanan. Muna nga, daghan itaw kay manghilak kung ang ilang event or wedding organizer di mo tunga. Ikuha lang ang kwarta, waday gibuk ng simbahan, waday gibuk ng reception. Perting paita, perting uwawa. Yan di sila magkasal. Kaya sa pari, o man sa buta. Na doon na kasal ang adlaw. Isigihan naman silang pasalig, okay na simbahan. Guwapa na kayo, pag abot dito, sirado man simbahan, wala man schedule ng misa. Kaya pari, o man kahibaw nga doon ay kaslo na ng adlaw, kaya pangwarta naman sila. Sa wedding organizers, daghan na kayo na biktima na dili sa ato sa Subo. Unya, ang flower arrangement ayaw kalimti. Usa ka flower arrangement para sa simbahan, lain flower arrangement para sa reception. Di man mahimo nga pangibto nimong buwak simbahan, idali-dali mo balhin sa reception. Di man mahimo ang buwak sa reception, imo idali-dali taon simbahan, ibton lang ihuman sa idagana sa buwag gina nga flower arrangement. Sus. Ang flower arrangement ko karon labing minus 15,000, 20,000. Pobre na kayo ng tanaw. Gusto kag arang-arang imong flower arrangement. Ari kas mga 30,000, 40,000. As kang dakuas gasto. Unya ang video coverage pa. Kanang video coverage maapila na sa panglitrato. Pero ang video coverage kinahanglan kutahan ko no kana gusto ka og nindot nga video coverage at least 3 cameras. So tulo ka crew ang imong i-hire. Kana mga 60,000, 70,000, 80,000. Depende sa kalidad sa team nga mohimo sa video coverage. Nya apilan ng package ang whole day na nga video coverage mo nang hastang pag make up kadlawng dako, ilan ang videohan, ilan na nag-i-edit. Unya ang napay pre-nuptial shoot sa dili pa ang shoot sa dili pa ang kasal na mga video coverage daan. Mao na nga Anhas Plaza Independencia, adto sa ilang eskwelahan, adto sa ilang first date nga lugar din sila ng first date, hasta kang komplikado sa kinabuhi. Unya, ang usas mga attraction sa video coverage, same day edit. Nga, ining kahuman sa kasal, i-edit na yun nila, idagan na yun nila, para ining reception na, i-play na to ang highlight sa kasal. Makakita na dito, ining hilak sa bride, ining aido sa groom o sa bride, ining homily sa pari, ining gako sa mga ginikanan intaw, mo paso na diya sa simbahan, tanan na highlight sa nanan sa same day edits. Dako na bayan. So, magka-komplikado ang imong preparasyon sa kasal, magkadako ang imong budget. Ang problema, madaba, maabot ba sa groom o sa bride? Kaniadto, litratista raman sa simbahan mo'y mukuha sa mga litrato, tanaw ra na litrato sa ato mga ginikanan sa ilang kasal. Di ba? Yano gid kayo. Wagin maiba ni ang katamis ilang panaghigugmaay. Wa maiba ni ang gitason sa lahutay sa ilang relasyon. Tungod lang kay litratista ra sa simbahan mo'y nag-document sa ilang taong kasal. In fact, doon natin mga ginikanan, wagin. Mangutan ka, mo'y litrato sa inyong kasal. Wag. Absent ang litratista sa simbahan, wa gajuting maniniyo sa simbahan.
O nawani in town, ngay nasunog ang bahay, namalhin o mga Pinoyanan, pero wag na makaiban sa kalidad sa marriage. Ang kakuwang og documentation, kakuwang og wag ganito yung video pa sa una. So, magguna-una ba ka sa kadako sa gasto? O sa may gasto sa kasal? Video coverage, photo coverage, uy, ang human sa reception, kinahanglan manghatag mo og gifts, uy. Manghatag mo og mga giveaways. Natos nyo mga maninoy, mga maninay, sa inyong entourage, sa tanang mga bisita. Sus! Ang kasagaran karon sa mga giveaways ka ng mga mugs, ka ng mga nindot kayong mga kandila, ka ng nindot pa kayo mga hadumanan mas kasal ba? Magrepresentar nga, pakitaan nga sus kanindot sa kasal aning mati ayuna, daghan kay migasa na kuha. So kinang adamo na sa nanimo. Pilay imong imbitahon, o sa gidaghanon sa imong loot bags o gidaghanon sa imong giveaways nga andamon. Nga magkuhan ka rin extra kay na mga gate crashers diya, wa imbitahan mo ito nga ang hindi mo hatagan o gasa, imo nang andaman o mga giveaways. Kadako na gasto. Unya, ang paghimo sa guest list, kana, peligro na, ang paghimo guest list, kinahanglan nga imong imbitahon ang tanan nimong kaila. Or kung ang imong imbitahon, ang imong mga suod nga, imbitahon nimong tanan nimong suod. So, imong imbitaryohon, kaya na ba kayo mataligaman? Kadako nga, bay, gikasal na di gabay, huwag mo nimong imbitahabay. Nakit kaya naman siya kayo malaktawan. So, magtukaw ito ng bride o ng groom. So, magsabot mo, sige, 300 atong guests, 150 sa groom, 150 sa bride. Nung pagkasunod adlaw, mingo ng bride, uy, iabot na mag 250 ang ako. Pwede ibana ng imo, mingo dili, uy. Ang ako, niabot to sa 200. So, gikas 300, 500 na inyong guests. Sus, badugaga na sa inyong gasto. Sensitibo kayo na, ha? Ang pagpangimbitar. Mangimbitar ka, o niya, kontra di ay ang pikas. Magkatapat silang lingkuran, nakadakong karambula, mag-away dito sa inyong kasal. So, kilang kibawa mo diyan mo matik-matik. Kini ako mga maninoy, di ba ni kontras politika? Tiyalig, magkinusmuray ni Diaz Misa, magkabantay ang pari kadakong iskandalo. So, mo sana, maimbitar ang tanan niyo mga suod, maimbitar ang tanan niyo mga kaila, o niya ang inyong imbitahon, dili mag-away. Tayo nagkasungi na sila, nakakuyaw, maangin ang inyong kasal. Ang laing pangutana, kinsa may mo gasto? Why problema, dato kay babae o gang lalaki, may mo rin piyungan na mga ginikanan ang paggasto. Pero kung maupay pagsugod itaw pantrabaho, dili kayo maayong kahimtang sa mga ginikanan. So magtampo-tampo. Amutay. Why ikugay? Mag-amutay ang bride, mag-amutay ang groom. 50-50, mas maayo. Tungaon ang gasto. Unya, dili mangutang para sa kasal. Kaya kung mangutang aron ikagasto sa kasal, nawa na. Gilihian ng utang ang inyong panagtiayo. Naminyo mo tungod sa utang, kanggilada na. Ang unang mga adlaw sa inyong kaminyoon, inyong panington mo bugbog asang ibayad sa inyong utang, kadako ng iskandalo. So, kung tubras mada, kung mauray mada, mauray budget. I-adjust ang budget, dili kay atong mangutang ta aron lang puhal gyud sa kasal sa ubang nimo mga kaila. Kay mao man sa pressure gyud sa kasal. Kining Facebook, kining Instagram, kining mga social media platforms, YouTube, nga i-post dayon diha ang mga same day edits sa mga kasal. Pagkakita mga kaila mo, kanindot atos atong sundon palabuan to nato. Wala. Mag-anam og level up ang mga hikay, ang mga gasto aron lang dili bintahaan sa ilang mga kakaila. Kadako ang problema, ha. Kung magpadayon kining trend sa gasto sa kasal, na problema na ang musunod ng mga parisan. Doon na ko'y kaila. Nagkaaway sila sa iyang amiga. Bride ni siya sa kasal. Naminyo na siya. Pero nahibong ko na siya, giaway na siya siyang amiga. Kaya ang iya di ay wedding gown na iyang giabangan. Kaya mahal man kayo kung magpalit siya bago. Ang iyang wedding gown na iyang giabangan. Mao siya gisulog siyang amiga siyang kasal 2 weeks ago. 2 weeks before siyang kasal. So, nasuko pag iyang amiga nga niyo, nabarato akong kasal.
Kaya nga akong wedding gown, imong gisulob. O sabi ko, nag-anan ako kay bawo. Huwag kayo imbitasi mong kasal. Na imo na itong wedding gown. Huwag man gusto ko ing nasa designer. Nag-iabangan na ito ni mo, gigamit na ito 2 weeks before sa akong kasal ang wedding gown. Kaya mo na. Kaya itapad ko ng ilang wedding gown. Klaro ko nung maura ang wedding gown. Parihara ilang wedding gown. So gisungog ko nung iyang amiga, kabaratuhon sa dini mo, gaabang raday ka ito yung wedding gown. Kaya na mong imo itong pinalit. Tiyaw mo na. Ang kalidad sa kasal maibanan kay inabangan ra ang wedding gown. Kaya nasakpan sa social media nga inabangan ng wedding gown. So mao ni karon ang problema. Para nako dako kay ning problema. Di ta ka-realize ini kung dili ta ingon ana upang huna-huna, pero daghan kay mga batan-on, daghan kay mga magtiayon nga na problema ini. Ug nakautang gid sila. Kay mauwaw man sila. Ingnon man sila tugod-tugod kasal di may kwarta. Tugod-tugod kasal mao rin inyong hikay. Kaya mag libakon pag kay kahuman. So tugod-tugod mo kasal ka abugon ani inyong simbahan. Askan pa uwawa. Tuga-tuga mo og kasal niya inyong reception. Pura raman ni karinderya. Astilan. Pura bang nalimta ng essence sa kasal. Pura bang wala doon na price tag na pesos at centavos ang kalidad sa kasal. So ang ako mangutana karong hapuna, unsaon man ni nato sa pagsulbad? Unsaon man ni nato sa paghunong? Di magini mao. Pero unsaon man ni nato sa pagbadlong? Nga ang tradisyon ra ba gamhanan pa na kay sa balaod. Ang balaod mahimong ipatuman, mahimong dili ang tradisyon kinang sundon gyud. Kay kun di sundon ang tradisyon, dakong iskandalo. Ang bahin sa kababayan mo ingon katihik de aning kalalakin wa magyud mo gasto. Sa kalalakin bahin sa kalalakin mo ingon kanawong sa kwarta ng bride nimo ay ang pagasawa oy. Kanselar ang kasal. Tiyaw mo na. Maka-krisis na inong kasal kaya na magsinabtanize gasto. So, saan man nato sa pagsulbad? Doon na ba'y papel ang simbahan katoliko ini? I-discourage ba ni sa simbahan? Kaya simbahan na ba? Enjoy sa kaayo? Di simbahan, daghan na kayo mga drama-drama. Paapilo nagsayaw-sayaw ang mga pare. Inigkasal niya mga pare, musayaw rin sa apil. Alam mo, ang solemnity sa matrimonya, wala na iba na. Naapila na kiat-kiat, naapila na og commercialization. Saan man na ito sa pagbadlong? Ang mangahas og defy sa naandan nga gasto sa kasal, mura og ma-ostracize. Gawas og baga-baga mong mga dagway, pareha na mong iris, mga isog-isog ba mong iris, mong gidefy ang tradisyon. Wa mi gasto sa among wedding. Wa mi mga imbitar. Sa among kasal, lang imbitar lang pipila ka mga suod kayong iris sa akong mga suod sa reception. Mura. Why party, why imbitasyon, wa may magprinta. Sus ka na ng imbitasyon, kaya iprinta sa nagtarong. Kaya kung imong imbitasyon, bad paper lang, sumundaw niyo, mura putos buwan. O gasto na sa kang invitation. Yan na rin mga invitation nga ang font wild na kaayo, ang font parihan ng kolor sa papel na kuyaw kay mga saag hinon na inyong mga imbitado. Ako bitaw, maninoy kong kasal na saag ko eh. Huwag ko kaklaroon sa simbahan na. Fatima Paris de Idris Basak Mandawi ang simbahan. Dito ko tunga sa San Narciso Paris sa Konsolasyon. Akadako hinon akong late sa kasal. Kaya di man maklaro ang font. Pwede mapinuha sa font. Yeah. Di color ang papel. Yang color sa font, mausang kolora sa papel, pastilan. Tuga-tuga mo diya og printa og wedding invitations. Pangonsulta sad mo og kung sa nindot nga kolor, pangonsulta mo ni Patrick Limtong sa Limtong Press. Maay ko mamanitig design ni Sir Manny Limtong. Maay kayo mo design. Klaro kayong kalendaryo. Maay kayong contrast sa papel o sa kolor sa mga litra sa font. Okay, sus. Kada bang subrahan ba si exhibition bawa na hinon? Ang inyong font, wala na. Kung saan ang font inyong gigamit, nang wiris-wiris na, wala na. Di nang kabasaan na ang inyong mga maninoy, labi ng mga seniors. So dako kay Grisgo, ato hinon na sila mutungas pika simbahan. O di mahinultol sa fetsa. Ibis karon ang kasal, ugma na mutunga. Kada kong iskandalo. Tungod lang kay wa mo kadimao ng inyong invitation.
So saon man na nato. So maybe ang Simbahang Katoliko magkatabang ana. I-discourage sa Simbahang Katoliko na bungga na kayo nga mga kasal. Ang mga ginikanan, I think, doon na sa papel. Mahinumdum ang mga ginikanan sa mga bata na ang importante sa kasal, ang sakramento sa kasal, dili ang reception, dili ang program, dili ang same-day edits, dili ang video coverage. Sus, doon ako'y kasal na natambungan. Dugay kayo nakasugod ang kasal. Mga 30 minutes late ang kasal. So, nangutan ang pare, ano dugay man kayo nakasugod? Ready naman me. Ay, sa Adri kayo nag-shoot pa dito as kampanaryo. Ang magtiayon, gusto sila, ato sila sa kampanaryo. Mga hagbong hinunto sila na. O hinunto kas nun. Kaya mo na. Laing, ako katambong ini kay ang kasal akong kitabungan sa reception o ako mutunga. So sa reception ang apas mo ko no. Ang mga dance reception nagkakaon sila mga alas 9 nas gabi. Kaya mo na dito na sila sa reception alas 7 pas gabi. Naabtal sila 2 ka oras pinaabot kay ang bride o ang groom human nagkasal nag-shoot pa. Doon na pa sila i-shoot, gusto na i-shoot ang sunset. So dinigan na nalangay ang pag-shoot. Niabot alas 9 na, gipang nangapas mo na ang mga bisita. Ang uban na mauli na yun. Huwag nang kaagwanta. Tiyaw mo na. Tungkol na sa photoshoot, dili ka panihapon on time ang mga guests. Nangapas mo og 2 ka oras. Una nasugdi ang reception kay giuna ang shoot, ang photoshoot. Murag yun og mulahutay og 50 ka tuig o sa kagatos ka tuig ang kasal kung nindot kayo ang photoshoot sa kasal. So, nawa na ang essence sa kasal. Murag nalipat na ta sa daghan na kaayong mga pagkapin sa kasal. Mao na gihatagan ang basta ko nga importansya. Kung saan man nato sa pagbadlong. Kung saan man nato sa paghunong. Natong klarohon, dili ko supak anang dagkong gasto sa kasal. Kung doon mo ikagasto, padayon. Pero nahadlok ko na kining kadako sa gasto sa kasal, daghan na kayo dili magpakasal. Doon ako'y duha kakaila na nag-ipon-ipon. Kaya ningon sila, magpakasal miliyo, mauwaw man ni. Kaya ang bahis babay, maningil mo siya, tugot-tugang mong kasal, gasto yung mong tinuod, ano mo sila ikagasto. Nag-ipon na sila. Nanganak na sila, nag-ipon na sila. O apila kuno sila og mass wedding, pero dili kayo uwaw. Tiyo mo na. Dili na lang magpakasal kay mahadlok sa gasto sa kasal. Di, mapildi hinuon ang legitimacy sa mga bata. Kaya dili kasado ang mama o papa tungod lang kay nahadlok sa gasto. Ang ikaduha kong kaila, wa sila magpakasal kay di magkauyon sa asa ang reception. Gusto lagi bungga ang usa ka partido, murag ang kababayan gusto bungga kay nga reception. Yung pagkasuhon mang laki, ingon ang amahan sa groom, wa man tay kwarta. Mag-away lang hinuuntaan ang atong imong ugangan kun mo insister ta, wa na sila pakasal. Pero madayon sila ilang relasyon, wa sila magpakasal. So nasuko ang mama o papa sa babae sa ilang anak nganong nisugot na ipon-ipon na lang sila. Wa sila ka-realize ng ilang pag-insister ug bongga nga kasal mao'y naka pilde in town kasagrado unta sa sakramento sa kaminyoon, sa pagpakasal, sa pagminyo, sa pagbugkos, sa union, sa baba, sa bana, o sa asawa. Kung sa inyong kaugalingong kasinatian sa inyong pagpakasal, pila inyong gasto sa inyong kasal, diin man ang inyong kasal, diin man sab ang inyong reception, diha ba'y mga problemang nitumaw sa inyong pagplano, sa inyong aktual nga pagpakasal o human sa kasal, nakatsamba na ba mong reception na pas mo kaya pa mahuman ang photoshoot sa bagong kasal o nakasuway lang sa mong misa pertindugayan na sugdan ang kasal, ipapahawa na lang mo sa sunod nga misa kaya pa mahuman ang kasal kaya dugay kayo mo nakasugod kaya nag-photoshoot pasab ang bride o ang groom. Unsa inyong kaugaling mong mabulukon, halandumon na mga kasinatian sa kasal ug labaw sa tanan, tabang og tubag sa pangutana, unsaon man ni nato pagbadlong ang commercialization sa kasal. Nasubrahan na ang gasto sa kasal. Nangutan ako sa ako mga kailang, kadako ato inyong gasto, unsaon man sa mauwaw man ta. Ignon man ta, tugat-tugang kagasal, umli kay igiipon, umli kay savings.
Sus, una dugay ang uban dugay kay magminyo. Ilang relasyon maabtag tulo ka tuig, upat ka tuig kay nag-save sila para doon na sila ikagasto sa ilang kasal. Kapait. Nang uban mamugnaw na lang ilang relasyon, wa pa sila makasal. Kay bungga man kay kasal nga ilang giplano unya na nausab na hinon ilang pagbati sa usag-usa, wa na hinom na dayon. Kana ba mga ingon ana ba? Na ang main event na hinuon mo inawa tungod kay nadaot sa preliminaries, nadaot sa mga pakapin lang unta sa kasal. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB girl. So inyong pagkuyog sa atong programa karong hapon. Okay, Bing?